Nagpaalalang muli ang Bureau of Immigration sa mga foreign POGO workers na voluntaryo nang magproseso ng kanilang visa downgrading. Dito bibigyan lamang sila ng hanggang October 15 na deadline, sakto sa ika-59 na araw bago matapos ang taon na umaayon sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Narito ang report ni Rovic Manuel. Muling nagpaalala ang Bureau of Immigration o BI sa mga dayuhang manggagawa ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO na voluntaryong i-downgrade na ang kanilang visa. Sa panayam ng DZRH kay BI spokesperson Dana Sandoval, sinabi nito na ang downgrading ng visa ay ang pagbabalik ng status ng visa ng mga ito mula sa work visa patungo sa temporary visitor visa na mayroon lamang na 59 days na deadline. Sa pag-downgrade po, essentially parang sinusurrender na nila yung kanilang status as working, yung kanilang working visa here in the Philippines, and they are reverting to the basic visa, which is a temporary visitor's visa. Doon po sa downgrading na yon, they are given 59 days para i-wind down yung affairs nila dito po sa Pilipinas, and they would have to leave the country po within that 59-day period of winding down their affairs. Ayon pa kay Sandoval, sakaling lumampas sa deadline ng October 15 ay ipoproseso na agad ang deportation proceedings sa mga POGO worker at agad na paaalisin ng bansa. Ang voluntary period po natin for filing ng downgrading is hanggang October 15. Bakit po October 15? Next week na. Ang ano po niyan, ang 59 days po niyan will coincide with the end of the year. Kung hindi po sila makapag-file after October 15, all remaining valid working visas under online gaming companies will be cancelled by the Bureau and they will be ordered to leave immediately. Samantala kung pasok naman sa period ang kanilang downgrading ng visa ay hindi sila mapapabilang sa blacklist sa Pilipinas at maaari pa silang makabalik kung mayroon silang valid reason tulad ng pamilya. Sa kasalukuyan sa tala ng BI, mahigit 10,000 POGO workers na ang nagsumita ng kanilang visa downgrading at inaasahan ng ahensya na tataas pa ang bilang nito habang papalapit ang deadline. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.